Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig sa aming channel na Aral ng Buhay. Ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa isang kwento na may pamagat na ang kasal ng hipag ko ay may 200 mesa, hindi ako inimbitahan. Ngunit ang biyenan ko ay nagbigay sa akin ng resibo na 2 milyong piso para bayaran. Tahimik akong gumawa ang isang bagay na nagpawalang bisa sa kasal ng sabay-sabay. Ano ang buong detalye ang kwentong ito? Pakinggan natin ng mabuti. 2 taon na akong kasal sa aking asawa. Maraming tao ang nagsasabi na mapalad ako nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya sa Makati, matatag ang kanyang kabuhayan at ang pamilya niya ay kilala sa kanilang probinsya sa Bulacan. Ngunit ako lamang ang nakakaalam ng totoo sa likod ng magandang hitsurang buhay na iyon ay isang serye ng mabibigat at nakakasakal na araw. Lumaki ako sa isang pamilyang mahigpit ang prinsipyo. Mula pagkabata, itinuro ng aking mamagulang na maging tapat, kung tama, tanggapin, kung mali, sabihin, kaya naman nagtatrabaho ako at nagsasarili sa pananalapi at hindi ako sanay na yumukod sa mga bagay na hindi makatarungan. Dahil sa ugaling iyon, naging tinik ako sa mata ng aking biyenan nang hindi ko namamalayan. Mula ng unang araw na nakatapak ako sa bahay ng aking asawa, nararamdaman ko na ang pagkakaiba. Isang malaking bahay sa Nueva Ecija, 3 palapag, malinis, mayos kahanga-hanga sa paningin ng mga tao sa labas. Ngunit sa loob, laging mabigat ang hangin. Ang aking biyenang si Aling Coring ay isang babaeng sanay mangkontrola. Laging may utos ang kanyang boses at naniniwala siyang lagi siyang tama. Nahuhugas akong pinggan. Nakatayo siya sa tabi ko, humihikbi. Ganyan ba ang pahuhugas ng pinggan ng taga-probinsya? Marami pa ring sabon dito, hugasan mong muli. Nagipon akong damit sa lababo, uminog-inog ang kanyang ulo. Dapat ganito ang setting ng washing machine, basta kang gumagawa. Nagluto ako. Tinikman niya ang isang subo at kunot ang no, ang babae na walang lasa sa pagluluto, paano niya mahahawakan ang isang lalaki. Naging pamilyar na ang salitang iyon, ngunit hindi ibig sabihin na nagtitiis na lang ako ng tahimik. Hindi ako ang uri ng taong nagpapahintulot na apihin. May ilang maliliit na bagay na pinipigilan ko, ngunit sa mga bagay na maling-mali, handa akong tumutol. Halimbawa, noong isang araw, pinilit niya akong mag-ipit ng damit sa ilalim ng tanghaling tapat na sinasabi niyang mabibigo ang damit kung mainit ang araw. Sumagot ako, sa ganyang init, mabibigo ang tela at mabilis masisira ang damit. Ilang taon ka nang nagtatrabaho, alam mo ba iyon ng mas mabuti kaysa sa akin? Tumahimik siya ngunit kitang-kita ang inis sa kanyang mukha. Mula noon, lalo siyang nahanap na pagkakataon na makitaan ako mali. Sa bawat kainan, may kwentong inilulunsad siya para turuan ako sa harap ng lahat. Ang manugang ay dapat ganito, dapat ganun. Nagsasalita siya na parang bata pa ako. Tumatawa akong bahaw at sumasagot ng maikli. Iba-iba ang tao, ginagawa ko ang para sa akin ay tama. Ilang salita lamang iyon, ngunit sapat na para mapatigil ang hangin sa loob ng bahay. Iniisip ng mga tao sa labas na bastos ako, ngunit sa totoo lang, ayaw ko lang tramplahunin. May mga gabi na pagod akong umuwi mula sa trabaho, nais ko lamang ng isang mapayapang hapunan. Ngunit bago pa man mabot ang kanin, sisimulan na ni Aling Coring. Ang mga babae ngayon ay walang pagkaalam. Noong panahon ko, 4:00 pa lang sa umaga, gising na ako para magsindi na apoy. Ngayon, 6:00 pa bago ka bumangon. Iyan ba ang tinatawag na mabuting asawa at manugang? Ibinaba ko ang kubyertos at tumingin ng diretso sa kanyang mata. Iba na ang panahon ngayon, Nay. Nagtatrabaho ako para makatulong sa asawa ko at sa pamilya, hindi lamang para sa kusina. Tumahimik ang buong hapagkainan. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit ang kanyang mata ay parang makutsilyo. Kaya mula sa maliliit na bagay na iyon, lumaki ang salungatan namin. Sa labas, parang respetadong matanda siya, maayos ang pananalita, marangal ang asal. Ngunit sa kaibuturan, alam ko na hindi niya ako kailanman matanggap at lagi siyang naghahanap ng paraan para ibaba ako
at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang aking asawa naman si Rodel pinili niyang manahimik at makunwaring hindi nakakakita. Para sa kanya, ang kapayapaan sa bahay ay mas mahalaga kaysa sa pagtatanggol sa kanyang asawa, ngunit ang katahimikang iyon ang nagpababa ng loob ko at nagparamdam na mag-isa ako inabandona sa loob mismo ng aming tahanan. Hindi kaagad sumabog ang alitan, ngunit parang apoy na naglalagablap ng dahan-dahan naroon lamang, nahihintay ng tamang sandali para lumiyab at sunugin ang lahat. At ang sandaling iyon ay dumating ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Sa mga sumunod na araw, laging maingay ang bahay. Punta-punta ang matao para pag-usapan ang pagtatayo ng tolda, pagkain, at damit pangkasal. Mula umaga, tumatawid ang mga tawanan at kwentuhan sa buong bakuran. Nakatayo ako sa kusina, nagtatrabaho, ngunit mabigat ang puso ko. Ang kasal na iyon ay para sa hipa ko si Marichel, ang bunsong anak na minamahal ni Aling Coring ng higit sa lahat. Sa pagkataong ito, nagpasya ang buong pamilya na gawing maringal ang pagdiriwang isang pagkakataon para ipakita ang kanilang katayuan. Minsan, may sinabi akong mungkahi nang makita kong puno ngang mataba at maalat ang menu. Maraming matatanda ang bisita, baka hindi sila makakain ng maayos, bakit hindi natin palitan ang ilan sa mapanumbalik na putahe, Nay? Biglang tinanggihan ni Aling Coring, makapangyarihang ang tinig. Pakialamanan mo ang sarili mo. Ito ay usapin ng aming pamilya. Ano ang kinalaman mo? Napatahimik ang silid. Nakatingin sa akin ang ilang bisita ng may pagtataka. Nginuya ko ang aking labi at tahimik na lumabas papunta sa kusina. Malinaw kahit na ako ang panganay na manugang, mula simula hanggang katapusan ay parang tao ako sa labas. Isang hapon, nakakita akong pilingang nga imbitasyon sa mesa. Kinuha ko ang isa at binuksan. Puno ng panggalan, mga kamag-anak na malalayo at malapit. Mga kaibigan, mga katrabaho, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang aking panggalan. Nang habdi ang aking puso, nanginig ang aking mga kamay. Kaya naman, kahit ang posisyon ko bilang panganay na manugang sa isang malaking kasal ng pamilya, tinanggal nila akong parang wala. Kinabukasan, dumating ang isang tiyang pinsan para bumisita. Nang pumasok siya sa pinto, ngumiti siya at sinabi, "Ay, ang panganay na manugang, siguradong marami kang ginagawa, no? Malaking kasal kaya." Bago pa man ako makapagsalita, si Maricel na sumusubok vestido ay sumagot. Si ate ay abala sa sarili niyang gawain, hindi siya kasali sa mga ganito. Ang tono niya ay parang binura ang aking pagkakaroon. Natigilan ako, namula ang mukha ko, tumingin sa akin si Tiang May nang may kalahating awa at kalahating pakutya. Nagawa ko lamang ang makunwaring ngumiti at tahimik na lumakad palabas. Unti-unti, nagsimulang magsismis ang mga kapitbahay. May nagsasabi na hindi ako makasundo sa pamilyang asawa ko. May nagsasabi na hindi ako inimbitahan dahil kinamumuhi ako. Sa palengke, narinig ko ang mahina ngunit malinaw. Panganay na manugang, pinalis sa kasal ng hipag niya, may problema siguro doon. Parang mapatalim ang mga salitang iyon sa puso ko. Hindi ako takot sa tsismis, ngunit ang pagpapababang sariling pamilya ng asawa ko sa aking dangal ay lubhang mapait. Sa mga kainan, walang tigil na pinag-usapan ang kasal, imported na gown, sikat na banda mula Maynila, malaking tolda sa buong patio. Nakaupo ako ng tahimik, walang tanong sa akin. Minsan, nagabot akong pakain kay Rodel ng iling lang siya at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang ina at kapatid tungkol sa kasal. Ang pakiramdam na itinataboy ka kahit ng taong katabi mo sa higaan ay nagpaginaw ng aking puso. Hindi ko kailangan nilang ibantayog ako. Hindi ko kailangan ng upuan sa dulo ng mesa. Nais ko lamang ng pangunahing paggalang. Ngunit sa bahay na ito, ang simpleng bagay na iyon ay napakamahal. Nanahimik ako, ngunit sa loob ko, nakakaon ang alon. Alam ko na maaga o matagal, magsasabog ang lahat, isang apoy lamang ang kailangan. At ang apoy na iyon ay ang resibong 2 milyong piso sa maringal na kasal na ito. Dumating ang araw ng kasal. Mula umaga, puno ng tao ang bakuran. Ang tolda ay
sumasaklaw sa buong daan. Nakahanay ang mga dekorang sasakyan, malakas ang musika, dumadagsa ang mga bisita, pinuring lahat kasal ng siglo daw. Nakatayo ako sa isang sulok ng bakuran, walang nag-imbita sa akin na umupo, walang nagtanong sa akin. Sa puntong iyon, hindi na ako umaasa pang ituring nila akong bahagi ng pamilya. Nakiisip na lang ako na tapusin ang papel ko at matapos na. Ngunit hindi ko inaasahan na sa araw na iyon mismo, tatamaan na ako ni Aling Coring ng pinakamabigat na suntok. Sa kalagitnaan ng ingay ng musika at kasayahan ng mabisita, tinawag ako ni Aling Coring sa isang sulok sa likod ng bakuran. Malamig ang kanyang mga mata, punong kapangyarihan ang kanyang tinik. Tingnan mo, ang kasal na ito ay naging ganito dahil kanino? Ikaw ang panganay na manugang, dapat kang magresponsibilidad. Narito ang resibo na 2 milyong piso. Bayaran mo ito ng buo bago ko kakilalanin bilang bahagi ng pamilya na ito. Napalunok ako. Bago pa man ako makabawi, nagpatuloy siya ng isa-isang salita. Kung hindi mo babayaran, iniimbitahan kita na umalis sa angkang ito. Huwag kang mag-arap na manatili pa sa bahay ko kahit isang araw pa. Inilabas niya ang isang bunton ng papel, malinaw na mga resibo. Tiningnan ko ang manumero, 2 milyong piso. Hindi ito maliit na halaga. Nagtatrabaho ako ng husto at ang naipon ko ay sapat lamang para sa aming maliit na pamilya. Wala akong sobra para sa isang palabas na kasal na ito. Sa habang nakagulat pa ako, lumapit si Marichel, namumula ang mga mata, nanginginig ang tinig. Ate, kung hindi ka tutulong, mawawala ang mukha ko sa harap ng pamilyang lalaki. Nakamasid ang lahat ng bisita. Kung tatanggi ka, saan ko naman itatago ang mukha ko? Parang patalim ang masalitang iyon. Kinagat ko ang aking labi, nanginig ang aking makamay, ngunit nanahimik. Sa paligid, ilan sa mga kamag-anak ay sumama rin. Normal lang na magresponsibilidad ang panganay na manugang. Nung ikasal ako, tumulong din ang maate at kuya, walang nagrereklamo. Sumingas pa ang isa pang tiyang, may trabaho ka, may kita ka, ano ba ang dahilan mo para hindi tumulong? Ito ay karangalan ng buong pamilya. Lumingon ako sa paligid. Nakadirekta sa akin ang lahat ng mamata, may mapanuri, may nagtatago ng ngiti, may malinaw na hinihintay kung kailan ako maglalabas ng pera. Sa sandaling iyon, naunawaan ko lahat ito ay nakaplanong maaga. Gumawa sila ang dulaan para pilitin akong ibulsa ang kahihiyan ng pamilya ng asawa ko. Lumingon ako kay Rodel. Nag-asam ng isang tingin na nagpapakita ng kanyang suporta, ngunit wala. Nakatungo lang siya, tahimik. Para bang hindi niya kasangkot ang sarili sa bagay na ito. Hapdi ang aking puso. Huminga ako ng malalim, tumayo ng matuwid, at tumingin ng diretso kay Aling Coring. Matalas ang kanyang mamata, nakabaluktot ang kanyang mga labi sa hamon. Alam ko, kung yuyukod ako ngayon, magiging ganito ang buong buhay ko. Ngunit kung lalabanan ko agad, magugunaw ang kasal. Nilunok ko ang galit sa aking dibdib. Sa labas, hindi ako nakipagtalo. Hindi sumigaw, yumukod lang ako at kinuha ang papel. Sa kaibuturan ng aking puso, nangako ako, ito na ang huli nilang pagkakataon na apihin ako. Nagpatuloy ang musika ng kasal, nagpatuloy ang tawanan. Ako lamang, sa sulok na iyon, ang may apoy sa puso. 2 milyong piso, inaakala nila bang payag akong ibayad ito? Hindi. Sa pagkakataong ito, sila ang magbabayad para sa kanilang kasamaan at katakawan. Lumingon ako sa paligid, nakatuon sa akin ang lahat ni mata. May mausisa, may naghihintay ni palabas, may malinaw na pag-asam nga kamag-anak na matagal nang ayaw sa akin. Nais nilang masaksihan akong yumukod. Maglabas ng pera para mapanatili ang mukha ng pamilya ng asawa. Lumingon ako kay Rodel, umaasa sa isang tingin ngang pakikiramdam, ngunit wala. Nakatungo lang siya sa sahig. Yumuko ako ng bahagya at nagsalita ng mahinahon. Naintindihan ko na po na ipagpapaliban ko muna at mag-isip. Nakpahayak na kasiyahan ang buong grupo. Tumango si Aling Coring. Kumikinang ang kanyang mamata sa tagumpay. Si Marichel ay humikbi.
Alam ko na hindi mo abandonahin ang kapatid mo, kailangan kita. Ngunit walang nakaalam na sa loob ko, naglalagablap na ang galit. Naunawaan ko ng buo hindi ito usapin ng pera. Ito ay bitak na maingat na pinlano. Nais nilang gamitin ang kasalang ito para pisilin ako sa dingding kumita ng pera habang pinipigilan ang aking dignidad sa harap ng lahat. Dahan-dahan akong lumakat pabalik sa kwarto. Hawa-hawa pa rin ang resibo. Maririnig ko ang masalita ni Aling Koring na umulit sa aking isipan. Bayaran mo ng buo bago ko kakilalanin bilang bahagi ng pamilya. Natawa akong mapait. Kilalanin bilang bahagi ng pamilya? Kailan ba nila ako tinrato bilang bahagi ng pamilya? Umupo ako sa higaan at unti-unting lumamig ang aking mamata. Kung magpapatuloy akong manahimik, maapi ako habang buhay. Ngunit kung magiging matalino ako, maaari kong gawing kontrahan ang bitag na ito. Ang tanong lamang ay kailan at paano ako lalabas. Sa labas, ang musikang kasal ay masaya pa rin. Masayang-masaya ang tawanan, ngunit sa aking puso, nagsimula nang bumuo ang isang bagyo. At alam ko, maaga o matagal, pipiliting yumuko ang lahat nila. Kinabukasan hapon, napadaan ako sa sala at narinig ang bulong ni Aling Koring at Marichel. Sabi ni Aling Koring nang may kahusayan, panatilihin ang bilang na 2,000,000. Kung magreklamo siya, sabihing ito ay magadagdag na gastos. Kailangan niyang bayaran, kung hindi, mapapahiya ang buong angkan. Tumawa ng marahan si Marichel. Matapang siya kaya siguradong magagalit, pero kailangan pa ring bayaran. Kapag nabayaran na, may babayad na ako sa utang ko. Sa salitang utang, nang hapdi ang puso ko. Huminto akong huminga at lumapit pa. Binabaan ni Marichel ang kanyang boses. Ang managpapautang sa akin ay punta na sa bahay. Maswerte pa rin at may kasal na ito para mapahid ang matang lahat. Si ate ang mag-ayos, saka okay na lahat. Natawa ng malakas si Aling Koring habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Huwag mag-alala, kapag nakapasok na siya sa bahay na ito, kahit gusto niyang tumakas, hindi siya makakaalis. Maring kailangan pa nating humingi sa kanya sa susunod na pagkakataon, hindi lang ngayon. Nakatayo akong tahimik sa labas ng pinto, para bang may apoy na pumasok sa aking dibdib. Kaya naman lahat ito ay isang pakana. Pinahandaan nila ang maringal na kasalang ito hindi lamang para sa palabas kundi para itago ang utang sa sugal ni Marichel. At ako ang panganay na manugang ang piniling tupa para sa plano nila. Gabing iyon, nahulog ako sa higaan ngunit hindi makatulog. Sa labas, marinig pa rin ang boses ng bisita at musika. Sa loob ng aking puso, nagahandok na ang mga alon ng galit. Lumingon ako kay Rodel na nakaiga, sa tabi ko malalim ang tulog niya. Panatag ang mukha. Mahinang nagtanong ako, alam mo ba ang nangyayari? Walang sagot, siyempre boses lamang ng malalim na pahinga. Humalikap ako, namumutla ang aking mata. Sa aking isipan, isang determinasyon ang lumitaw ng malinaw. Kung hindi ako tumayo para sa sarili ko, aabusuhan ako nila habang buhay. Bumangon ako, kinuha ang aking notebook, isa-isang isinulat ko ang bawat detalye, bawat salitang narinig. Alam ko na darating ang araw na ang magkakatibayan na ito ay magiging sandata. At bumubulong ako sa dilim. Gusto ninyong gawin akong manika, malaki ang pagkakamali ninyo ngayon. Pagkatapos na araw na iyon, mas naging malinaw na ang salubin ni Aling Koring sa akin, wala ng mga salitang matatamis. Lantarang pinagtatawanan niya ako, itinataas ako sa hapagkainan bilang bayani na dapat makbayad ng utang para sa lahat. Sa isang hapunan na puno ng kamag-anak, habang nagtitipon ang lahat, biglang lumingon si Aling Koring sa akin, puno ngang tagumpay ang tinig. Salamat sa panganay na manugang na nagtataglay natin ng napakaraming responsibilidad. Naging maringal ang kasal na ito dahil sa kanya. Dapat itala ng buong angkan ang kanyang gawa. Lahat ng mata ay nakadirekta sa akin. May nagiling-iling, may pumalong kamay at natawa, may maingat na pinagmamasdan ang aking reaksyon. Ngumiti lamang akong bahaw ng walang sagot. Si Marichel naman ay sumali sa dulaan, ang tinig ay naluluha, ikaw ang aking tagaligtas, ate kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko ito harapin. Sigurado akong may utang na loob akong habang buhay sa iyo.
Ang mapekeng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay lalong nagpabigat sa aking dibdib. Alam ko nang lahat ito ay palabas lamang, ngunit sa labas, nakbuntong hininga lang ako, naintindihan ko. Isa pang kamag-anak ang sumiga. Ganyan ang dapat gawin ng manugang ngayon, kumita ng pera at suportahan ang pamilya. Iyan ang tunay na responsibilidad. Sinundan ng isang tiyang, kung hindi mo ilalagay ang pera, mapapahiya ang buong angkan. May pera ka at hindi ka pa tumulong. Bawat salita ay parang patalim sa puso, ngunit nanahimik pa rin ako. Alam ko, kung magsalita ako ngayon, lalong mahahanap nilang dahilan para pisilin ako. Nandun si Rodel sa hapunan. Lumingon ako sa kanya, umasa sa isang salitang magpapagaan ng atmosfera. Ngunit nagpatuloy lang siya sa pag-abot ng pagkain sa mga pamangkin niya, parang hindi niya narinig ang anumang bagay. Ibinaba ko ang kubyertos, tumayo ng matuwid, at tumingin kay Aling Koring. Ang kanyang nga mata ay sumasalamin sa hamon, ang kanyang labi ay nakaangat ng may kayabangan. Mahinahon kong sinabi, narinig ko na, Nay. Kung may kailangan, aayusin ko. Napatahimik ang buong mesa at pagkatapos, huminakpos ang magulong. Ayan alam ngang manugang ng bahay na ito kung paano kumilos. Totu, marunong naman pala siyang mag-isip ngang tama. Tumango si Aling Koring, nasisiyahan. Iyan ang dapat na manugang ang aming pamilya. Hindi na ako sumagot. Tahimik na tinatapos ang aking kanin, ngunit sa loob ko, bawat salita nila ay nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Gabing iyon, naupo ako sa labas ng terasa. Malamig ang hangin ng gabi. Sinipsipin ko ang aking makamay at bumubulong sa sarili. Okay, nais ninyong dalhin ang buong pabigat sa akin, magbabayad kayong ng mahal. Alam ko na, kung dati ay nag-isip pa akong magtiis para sa kapayapaan, ngayon ay sigurado na ako sa isang bagay lamang sa laban na ito. Mayroon at matatalo at mananalo, at hindi ako ang matatalo. Pagkatapos ng mapait na hapunan na iyon, alam ko na hindi ako maaring manatiling nakakatuwid. Kung pababayaan ko pa ito, maari akong maipit sa sulok. Kaya naman sinimulan ko ang aking pagkilos. Kinabukasan, habang abala ang buong pamilya sa pagtanggap ng bisita, tahimik akong pumunta sa opisina ng catering company na nag-organisa ng kasal. Tumingin sa akin nang may pagtataka ang manager, ngumiti akong mahinahon. Maaari ba akong humingi ng kopya ng orihinal na kontrata para sa pag-verify? Ako ang panganay na manugang, dapat malaman ko ang detalye. Nag-alinlangan sandali siya, ngunit inilabas pa rin ito. Mabilis kong binago ang bawat pahina. Ang kabuuang halaga, 1,200,000 piso. Wala nang iba pa. Nahingi agad akong kopya at maingat na inilagay sa aking bag. Sa paglalakad pauwi, tumigil ako sa isang tindahan sa tabing daan. Ang kapitbahay na si Manang Eseng, palaging mabait sa akin, ay humuning ang kanyang mga mata at bumubulong. Alam mo na ba, ang anak ng babae na iyon ay lagi nang gumagala, puro utang. Ang kasalang ito siguro ay pantabing lamang sa mga sismosa. Dahan-dahang tumango ako, lalong nakpatibay ang aking pagkaunawa. Ang mapiraso ay nagsimulang makasya, isang maringal na kasal, isang pinataas na halaga, at isang nakatagong utang sa likod. Gabing iyon, inupo ako at isinulat sa aking notebook ang lahat. Bawat item, bawat salitang narinig, maingat kong nilagyan ng petsa. Sa mga sumunod na araw, binantayan ko ng mabuti ang bawat galaw ni Aling Koring. Minsan, inadvertently niyang naulog ang isang papel na gastos. Kinuha ko ito, puno nga, pekeng gastos, MC, 200,000, pampagandang sasakyan, 300,000, bayad sa mga tagapagsilbi, 100,000. Natawa akong malamig, inilagay sa aking bag isa pang pirasong katibayan. Gabing iyon, sinubukan kong kausapin si Rodel. Umupo ako sa tabi niya, malumanay na nagtanong, Rodel, sa tingin mo ba sobra ang gastos ng kasal? Tinanong ko sa catering, sabi nila 1,200,000 lang. Tumingin ka. Nagulat siya, namumula ang mukha, nautal. Nabasa mo ng maling numero, pinamamahalaan ng nanay ko ito, huwag kang makialam.
Ngumiti akong malamig, ama nakama. Nag-aalala lang ako na baka may hindi malinaw, baka mapag-usapan pa ng nga tao at mapahiya ang lahat. Yumuko siya at hindi sumagot. Tiningnan ko siya malinaw sa akin na alam niya ang katotohanan ngunit pinili niyang takpan ang nanay at kapatid niya. Buntong hininga ko, tumayo at bumubulong sa sarili. Sige, kung pipiliin mong manahimik, mag-iingat na lang din ako para sa sarili ko ngunit ipinangako ko na mayroon silang lahat na babayaran para sa katakawang ito. Gabing iyon, maingat kong inilagay sa isang lalagyan at kinandado ang lahat ng dokumento. Sa labas, na kunwari akong mabait at sumusunod ngunit sa loob, alam ko na ang bagyo na aking pinananatili ay malapit ng bagyuhin ang lahat ng pakukunwari sa bahay na ito. Pagkatapos ng maraming araw nga katahimikan, nasa kamay ko na ang lahat ng kailangan ko. Isang bunton ng papel. Ang orihinal na kontrata sa catering na 1,200,000 lamang. Ang sulatutang ni Marichel sa sugal. At mga pekeng gastos na inadvertently na nakita sa papel ni Aling Coring. Nakita ko ang mga papel na iyon natuwa at nasaktan ng sabay. Bumubulong ako sa aking sarili. Akala ninyong madali akong malinlang? Maling-mali kayo ngayon. Kinabukasan, sa isang hapunan na maraming bisita, muling sinubukan ni Aling Coring na banggitin ang usapin ng pera mapagmataas ang kanyang tono. Salamat sa panganay na manugang, kaya ito naging maganda marami pa tayong maaasahan sa kanya sa hinaharap. Mahinahon kong tumugon. Hanggat malinaw ang lahat, na hindi ako nag-aalala. Bahagyang natigilan siya ngunit mabilis na itinago sa isang ngiti. Alam ko na nagsimula siyang mag-alala ngunit hindi pa niya mahulaan kung ano ang hawak ko. Gabing iyon, inilabas ko ang lahat ng dokumento at ibinalay sa mesa. Binabasa at muling binabasa ang bawat numero, bawat detalye. Para akong nangungulimbat ng taba, para matiyak. Tinawagan ko ulit ang catering company. Malinaw akong nagbigay ng tagubilin. Kung may humiling ng dagdag na gastos, pakiihiwalay huwag isama sa orihinal na kontrata, ako ang mag-verify nito. Agad na sumagot ang empleyado. Opo, ate hinagawa namin na yon sa kontrata, walang dagdag bawas. Pagkatapos marinig iyon, lalong nagpatatag ang aking pagkadetermina. Para bang may hawak na akong panlabas na trumpo naghihintay, lamang ng tamang sandali para itapon ito, nagpakukunwari pa rin akong matiwasay. Anumang sinabi ni Aling Coring, malumanay akong sumasagot, opo, nay, naintindihan ko, pinahintulutan ni Marichel ang sarili niya na magbigay nga pahiwatig. Ate, huwag mo akong kalimutan, nagtitiwala ako sa iyo. Ngumiti lamang ako, oo, huwag kang mag-alala. Hindi nila alam na sa likod ng ngiting iyon, handa na ako para sa isang kontrahan na walang habag. Sa mga sumunod na araw, ang presyon sa akin ay lalo pang tumibay. Hindi na lamang sila gumagamit ng masalita sa bahay, nagsimula na silang gumamit ng mastusong mapamamaraan, iniabot ang damdamin at pagpapahalaga para sirain ang aking determinasyon. Isang umaga, pagbabalik ko mula sa palengke, nakita ko si Aling Coring na nakahiga sa kama, maputla ang mukha, hawak ang dibdib, sinasabing hirap huminga. Pagkakita niya sa akin, mahinang nagsabi, anak, stress na stress si nanay sa pag-ayos ng kasal ng kapatid mo. Kung hindi maayos ang usapin ng pera, maring mamatay na ako. Ibinaba ko ang basket ng gulay at tumingin sa kanya. Alam ko naman na ito ay isa pang palabas. Kahit na ginagawang mahina ang kanyang mukha, ang kanyang mata ay nagniningning pa rin ng taktika. Mahinahon kong sumagot, Nay, magpahinga po kayo, huwag na kayong mag-isip ng masyado, laluto na po ako ng kanin. Pagkarinig nito, binuksan niya ng lalong malawak ang kanyang mamata at nagalit, wala kang kahit anong pagmamahal. Nakakasakit ang nanay mo at kaya mong manahimik pa rin. Hindi ako nakipagtalo, tahimik na lumakad papunta sa kusina. Sa loob ko, naunawaan ko ito ang psikolohikal na estratehiya na sinusubukan niyang gamitin. Sa tanghali, hanapin naman ako ni Marichel nangingiyak, nanginginig ang tinig. Ate,
punta na sa amin ang anak pautang. Kung hindi mo matulungan ako, wasakin ang buhay ko. Tulungan mo ako ngayong ito para bang binubuhay mo ang kaluluwa ko. Tiningnan ko ang kanyang mukha na punong pinta, umiling-iling ako at buntong hininga. Dapat matutunan mong pangalagaan ang sarili mong buhay walang makakapagdala ng iyong utang para sa iyo habang buhay. Higit pang lumaki ang kanyang iyak, tumakbo siya sa bisig ni Aling Coring umaluangaw, "Nanay, masakit ang aking buhay hindi tulungan ng ate." Agad na itinuto ni Aling Coring ang kanyang daliri sa akin, matigas ang tinik, "Tingnan mo kapatid niya ito." Pero wala siyang kahit anong pagmamahal. Sa hapon, naipon na naman ang makamag-anak. Isang tiyuhin ang nakaupo sa gitna ng sala, tininingnan ako ng punong sisi. "Anak, ikaw ang panganay na manugang, dapat ikaw ang unang lumabas para sa bagay na ito, huwag hayaang mapag-usapan sa labas. Ang buong angkan ay mapapahiya." Isang tiyang nagdagdag, "Noong panahon namin, tumulong ang lahat sa kasal, ngayon ikaw lang ang may kita, bakit pabaya ka pa rin? Gusto mo bang tawanin kayong lahat?" Nanahimik lang ako, bahagyang tumango, narinig ko na. Ang aking masalita ay nagulat sa lahat. Naghihintay sila sa pagtatalo at pagtatalon ko, ngunit nanahimik ako at ngumiti ng malamig at lalong nainis ang matao. Gabing iyon, hindi na matiis ni Rodel. Isinara niya ang pinto ng kwarto, nagalit. "Ano na ang plano mo? Bukas na ang kasal, pabayaan mo bang pinag-usapan kayo ng lahat? Magbayad ka na para matahimik." Tumingin ako sa kanya ng malamig. "Sa tingin mo ba may responsibilidad ako na magbayad? Kasal ito, NG kapatid mo, hindi akin." Nagpula ang mukha niya, mas nagalit. "Pero ikaw ang panganay na manugang, kung hindi ka magbabayad, sino? Hayaan mo bang mapahiya ang nanay ko at kapatid ko?" Nanahimik ako. Ang katahimikang iyon ay lalong nagpaalab ng galit niyan, ngunit wala akong pakialam. Sa loob ko, naglalagablab ang galit. Habang lalo silang nagpipilit, lalong natitibay ang aking determinasyon na hindi susuko. Mahigpit kong hinarangan ang bunton ng mga papel sa kamay ko at sa aking isipan bumubulong, isang sandali pa lamang lahat kayo ay laluhot sa harap ng katotohanan. Dumating ang araw ng kasal. Maliwanag ang bakuran na punong dekorasyon, malakas ang musika, dumadagsa ang bisita, pinuri ng lahat ang kasal ng siglo. Nakatayo ako sa isang sulok, malamig ang mamata, at sa aking bulsa, nanginig ang aking telepono. Tinawag ako ng catering company. Binaba ko ang aking boses, malinaw ang aking utos. Ayon sa napagkasunduan, gumawa nga 70 mesa lamang, huwag na dagdag ng kahit isang mesa pa. Nag-alinlangan ang kabilang panik, pero marami pa ang bisita, ma'am. Pinutol ko ang pagsasalita, "Ihinto, wala na kaming perang pambayad." Sandali pang katahimikan at pagkatapos ay mahinahon ang sagot ng empleyado, "Opo, ma'am." Ibinaba ko ang telepono, ngumiti ng malamig. Nagsimula na ang lahat. Habang nahihintay pa ang mabisita, napatigil ang mga empleyado, hindi na nagdadala ng pagkain. Sapat pa ang mesa sa unahan, ngunit mula sa ika-70 mesa pababa, puro walang laman na plato at kubyertos. Nagsimulang mag-alingaw-ngaw ang mga bisita. Bakit walang pagkain? Malaking kasal pero hindi pa naidedekwado ang serbisyo. Suminag ang isa. Sigurado, huli ang paghahatid, masyadong maraming bisita. Tumakbo si Aling Coring sa kusina at nakita ang mga nakatayong empleyado. Sigaw niya, "Bakit hindi na kayong nagdadala ng pagkain? Nakihintay ang mabisita doon." Nagalinlangan ang manager. "Ma'am, ang inyong manugang po ay tumawag sa amin ngayong umaga, nagutos na gumawa lamang ng 70 mesa. Kung gusto pang dagdag, kailangan mo nang bayaran." Nagpumla-pumula si Aling Coring, halos wala ng dugo sa mukha. Lumingon siya at sumiga, "Sino ang inutusan? Dapat 200 mesa ang gawin." Malinaw ang sagot ng manager. "Ma'am, ang panganay na manugang po ninyo. Ginawa namin ayon sa kasunduan." Nang marinig ito, lalo pang namumula si Aling Coring. Lumingon siya at sumigaw, "Kaya, ano ang ginagawa mo? Sinira mo ang kasal ng kapatid ng asawa mo." Tumakbo rin si Marichel, nangiyak, nanginginig ang mga kamay.
hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nanay, mamamatay ako sa kahihiyan, alam na nga, pamilyang lalaki. Mabilis na nagsimulang tumayo ang mga bisita, may nagagalit, may nagtatawanan, 200 mesa ang sabi, 70 lang pala ang nagawa, parang hindi na ito seryosong kasal. Pabayaan na natin, umuwi na tayo. Ilang bisita pa ang nagalit. Nagbigay kami ng regalo, wala kaming natatanggap na pagkain, ibalik ang regalo namin. Tumakbo si Rodel sa tabi ko, namumula ang mukha, nagagalit. Ano ang ginawa mo? Nais mo bang mapahiya ang buong pamilya? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, mahinahon. Ginawa ko lamang ayon sa kakayahan ko. Walang pera ang pamilya natin, kaya hanggang diyan lamang. Natigilan siya, nagalit ng labis, ngunit wala siyang masabing anumang bagay. Samantala, patuloy na nanalangin si Aling Koring sa mga empleyado na dagdag pa ang mesa. Malinaw ang sagot ng manager, "Ma'am, walang bayad na papasok, hindi kami makakapagdagdag." Ito ang patakaran. Malakas ang sigawan na nag-agawan sa musikang pangkasal. Isa-isa na ang umalis ng mga bisita. Nakatayo akong gitna ng bakuran. Pinapanood ang lahat. Sa loob ko ay isang kalamig ang dumating. Ito ang kabayaran sa kanilang katakawan at pakana. Bumubulong ako ng malakas para marinig ni Rodel. Simula pa lamang ito. Sa kalagitnaan ng kaguluhan ng kasal, huminto ang mamesa ng pagkain at kumalat ang balita. Naghihintay ang mabisita sa mga mesa na walang laman, nagtataka, nag-ingay na. May nagtatayo, may aalis na. Naging pira-piraso na ang dating masayang tagpo. Isang matandang bisita ang bumangon, malakas na tumambok ng kamay sa mesa. "Anong klaseng kasal ito? Iniimbitahan kami at isuotin ang mga pinakamagandang damit. Pagkatapos ay uupuin namin kami ng mahabang oras ng walang pagkain." Sumama ang isa. "Nagbigay kami ng regalo. Ngayon walang pagkain, ibalik ang regalo namin." Kumalat ang boses ng pangsawi, unti-anting nagiging katawa-tawa ng mga salita. Suminag ng maliwanag ang isa. "Nagpapanggap pala silang mayaman, 200 mesa ang sabi, 70 lang naman." Ang salitang iyon ay tulad ng lanseta na tumama sa puso ng buong angkan. Nagsimulang humalong babaksak si Aling Koring, nagsusumamo sa mga empleyado, pakiusap kahit ilang mesa palang kahiya naman. Matigas pa rin ang sagot ng manager, "Ma'am, walang karagdagang bayad na natanggap, hindi kami makakapagdagdag." Nagalit pa rin si Aling Koring, lumingon sa mga empleyado, lumingon sa mga bisita, lumingon sa akin. Lahat ng ito ay kagagawan ng manugang ko, pinalaya niya ang lahat. Ilang bisita pa ang nagsimulang magvideong kaguluhan. Si Marichel ay halos na paatras sa sahig, iyak ng iyak. "Nanay, tapos na ang buhay ko dito, maaari pa ba itong may tama?" Pagkatapos, isang matandang lalaki mula sa panig ng lalaki ang humakbang sa gitnang bakuran, malamig ang kanyang mukha, matigas ang kanyang boses. "Ganito ba inaasikaso ng pamilyang lalaki ang aming anak?" Naghihintay ang mga bisitang walang pagkain, nagtatalo pa sa mga tagapag-organisa. "Wala na kaming makita rito, ang hihiyin ng kasalang ito ay matapos na dito." Parang kidlat ang mga salitang iyon. Bumaksak si Marichel, humihikbi. "Huwag po, pakiusap, huwag ninyo akong iwan." Ngunit ang paning ng lalaki ay umiling-iling na at lumakat palayo, nag-iwan ng kaguluhan. Isa-isang umalis ang mabisita, may nagtatawanan, may nagpapahayag ng pagkaawa. Hindi pa nakita ang tao ang ganitong kahiyang kasal. May ilan pang bumalik para huminging regalo nila. Nakatayo akong gitnang bakuran, pinapanood ang lahat, nararamdaman ko sa loob ang isang kalamig. Lahat ng binuhusan nila sa akin sa loob ng maraming taon ng pagamak, ang pangangapi bumabalik na ngayon at lulunurin sila. Mahinahon kong sinabi para marinig ni Rodel, "Simula pa lamang ito." Pagkatapos na kaguluhang iyon sa kasal, ang buong angkan ng asawa ko ay parang bumagsak mula sa rurok. Nawatak ang kasiyahan, umalis ang nga bisita, at ang sismis ay kumalat sa buong bayan ng Nueva Ecija. Nagsabi ang lahat, "Ano ba naman iyon, nagpapanggap na mayaman, nagtitiwala sa manugang lang naman pala."
Si Aling Koring ay pagbabalik sa bahay ay iyak ng iyak at nakmumura sa akin ng walang tigil. Malakas siyang tumambok sa mesa, hindi ko hahayaang matapos ito dito. Isipin mong nanalo ka. Ang buhay ay mahaba, ipapakita ko sa iyo kung gaano kagaling ang kamay ko. Tahimik akong nakatayo, ngumiti lamang. Sa loob ko, alam ko na ang magabanta niya ay lalong nagbubunyag ng kanyang tunay na katangian. Kinabukasan, dinala ni Aling Koring si Maricel sa aming bahay. Nakplano silang lumaban sa akin sa pamamagitan ng pangmumura. Itinutok niya ang kanyang daliri sa aking mukha. Huwag kang mag-akala na tapos na ang lahat kapag sinira mo ang kasal. Idemanda kita sa pagsabotahe. Mahinahon kong kinuha mula sa aking bag ang bunton ng mga dokumento na matagal ko nang inihanda. Sige lang po, nay mayroon na po akong koleksyon ng lahat ng ebidensya, mga text message, rekordong audio, at ang sulat utang ni Maricel. Kung kailangan sa hukuman, handa po akong harapin. Pula-puti ang mukha niya. Si Maricel ay iyak pa rin, sinasabi na winasak ko ang kanyang buhay. Ngumiti ako ng malamig. Walang nagwasak ng buhay mo maliban sa iyong sarili. Ang isang matinong tao ay hindi nagtatayong kaligayahan sa perang iba. Nanatili si Rodel sa gitnang lahat. Puti-puti ang mukha niya. Sinubukan niyang ipakipagkasundo. Huwag na tayong magingay. Panarinig ko na ang sinabi niya. Tama rin siya. Inangat ni Aling Koring ang kanyang kamay para sampalin si Rodel, ngunit pinigilan ng kapitbahay na si Mang Karding na naroon. Malakas niyang sinabi sa harap ng maraming tao, huwag na kayong maggulo pa. Matapang ang manugang ninyo, laging sinasabihan ngang responsibilidad ngunit walang tumatanggap ngang dapat sa kanya. Ngayon kayo mismo ang napahiya. Tulad ng isa pang patak, ang mga salitang iyon ay tumama sa pagmamalaki ni Aling Koring. Nanginig siya at umupo ng wala ng puwersa para makipagtalo. Naisip nilang maaari pa nilang manumbalik, pero sa gabing iyon, nagdala si Aling Koring ng ilang tiyang kamag-anak para atakihin ako sa pamamagitan ng tsismis. Malakas nilang nagsinungaling ng iba't ibang bagay na matakaw ako sa pera, na walang galang sa pamilya ng asawa ko. Ngunit handa na ako sa pagkakataong iyon. Binuksan ko ang aking telepono at pinatuktok ang rekordong audio nung iniutos sa akin ni Aling Koring na bayaran ang 2 milyong piso sa kasal. Maririnig ang malinaw na boses niya. Bayaran mo ng buo ang halagang ito bago ko kakilalanin bilang bahaging pamilya. Kung hindi, iniimbitahan kita na umalis sa angkang ito. Ang buong silid ay napatahimik. Lumingon ang mga tiyang isa at yumuko. Ang isa sa kanila ay mahinang nagsalita. Ganon pala ang nangyari, talagang nakamali ang babae. Isa-isa ring bumaksak ang bawat plano nila para kontrahin ko. Habang lalo silang nagpupumilit, lalo nila nailalantad ang kanilang kababaan, lalo silang kinukuti ang buong komunidad. Nagsalita ang makapitbahay ng buong tapang, "Toto ito, gawa mo ang sayo, makikita mo ang bunga." Nakpanggap, nakpalalong sarili ngayon, nawala ang lahat. Dangal at tiwalang lahat. Naupo ako sa loob na aking kwarto, nakatingin sa labas. Alam ko na ito ang tamang sandali para tapusin ang lahat. Bukas, maghaharap akong papel ng diborsyo. Maaga kang gumising kinabukasan, maingat na isinunod-sunod ang mga dokumento. Hawak ang sulat ng diborsyo na matagal ko nang isinulat. Magaan ang aking mga hakbang, wala ng pabigat. Ilang araw bago nito, mabigat pa ang aking puso. Ngunit ngayon ay iba na. Kapag pinayagan mong bitawan ang isang nakakalason na relasyon, natural na humahanga ang loob. Nakaupo si Rodel sa sala, nakatungo. Ibinaba ko ang papel sa mesa. Mahinahon, magsin ka na, sapat na ang lahat ng ito. Ayaw ko nang mamuhay sa isang buhay na kailangang mag-ingat sa bawat salita at bawat kainan. Ayaw ko na ring gamitin bilang ATM ng iyong pamilya. Kinuha niya ang balpen nang nanginginig ang makamay, tumingin sa akin ng sandali at dahan-dahang pumirma. Walang pag-iyak, walang pagsusumamo, katahimikan lamang, tulad ng isang pintuan na sarado na magpakailanman. Sa hapon ng araw na iyon, nagtipon kong ilang damit at ilang alaala. Ang natitira bahay, kasangkapan iniwan ko para sa hukuman.
Hindi ako nagsisi, ang pinakamahalagang bagay na aking natanggap ay ang kalayaan. Pagdating sa bahay nga, aking mamagulang sa Malolos, nakita ko si nanay na yumuyuko sa harap ng pintuan, nag-iintay. Nakaupo naman ang tatay sa silya, nagpupunas ng latak sa hardin. Nang makita nila ako, tumingala silang pareho at ngumiti. Lumakat ako at yakapin silang mahigpit. Lahat ng mapinagsupil na damdamin, lahat ng makirot na naipon ay naglabasan bilang luha sa kanilang mabalikat. Mahinahon na hinalipak ng aking ina ang aking likod, ang boses ay punong pagmamahal. Huwag kang mag-alala, anak, hindi mo nawawala ang lahat kapag nawala ang asawa. Mahalaga ay malusog ka. Kasama kang iyong magulang at malaki pa ang kinabukasan sa harap mo. Ang salitang aking ina ay parang gamot na nakpaginhawa ang aking puso. Alam ko kahit gaano pa kagulo ang labas, ang lugar na ito ay laging magiging tahimik na pantalan para sa akin. Sa mga susunod na araw, bumalik ako sa aking nga dati-dating gawain. Umaga ay trabaho, hapon ay nag-alaga sa mga magulang, katapusan ngang linggo ay bumibisita sa mga lumang kaibigan. Simple ang buhay ngunit magaan, walang mga pagtatalo, walang mga mapagmasid na tingin, walang mga sigaw at sisi. Sa loop ko, naunawaan ko kung sa araw na iyon ay nanahimik ako at sumuko na sa 2 milyong piso, marahil buong buhay ko ay kailangang pasanin ang kanilang mautang at pagamak. Ngunit sa pagpili kong tumayo para sa sarili ko, sa pagiging matapang na sabihing hindi, nalaya ko ang aking sarili. Ang kasalang 200 mesa ang pamilya ang aking dating asawa ay naging kwento ang halimbawa na kumalat sa buong bayan at probinsya. Pinag-usapan ng lahat bilang isang masaklap na aral. Huwag maging matakaw, huwag magpalaking ang sarili, huwag pilitin ang iba na magbayad para sa iyong pagmamalaki. Si Aling Koring na dating nakatayo ng palalo ngayon ay pumupunta sa palengke sa ilalim ng sismosang tingin ng lahat. Si Marichel, ang kasal ay nasira, walang nagtitiwala sa kanya pa. Ang buong angkan ay nawalan ng pera, nawalan ng karangalan, nawalan ng tiwala ng mga tao. Ako naman kahit lumabas sa isang basag na kasal naramdaman ko ang sarili kong pagiging mas matatag at mas malakas. Naunawaan ko. Sa buhay, kapag natagpuan mo ang mga nakakalason na relasyon, huwag kang mapilit na kumapit. Habang mas nagtitiis, lalo kang pinapamihating ang mga tao. Kapag natututo kang tumayo at nagtatanggol sa sarili mo, saka lamang mahahanap mo ang tunay na kapayapaan. Mga kaibigan, walang makakatakas sa mga pagkabigo at mga maling relasyon sa buhay, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang tapangin, ang mamuhay ng tapat, mamuhay ng tunay, at tapangin ang bitawan ang mga bagay na nagdudulot ng sakit sa atin. Sa ganon lamang natin mahahanap ang tunay na kaligayahan. Kung nakita ninyong mahalaga ang kwentong ito, pakiiwan ng isang komento at ibahagi ang inyong mga salobin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para makinig pa sa maraming kwentong pang-araw-araw na buhay na punong aral tulad nito.